Ano ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos ng buong-buong puso? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Tess Masilang, Alfredo Gatus, and Lorena Balderas. Hello po sa inyo. Now, pag-usapan po natin yung kamatayan ni Solomon at the same time kung ano ba yung mga sinulat niya. So, magfo-focus po tayo sa Book of Proverbs. Now, sabi po dito sa 1 Kings chapter 11, 41 to 43, "Now the rest of the acts of Solomon and all that he did and his wisdom, are there not written in the book of the acts of Solomon?" So, nung unang panahon, yung mga hari, no, sinusulat yung kumbaga biography nila, yung buhay nila. So si Solomon merong Book of the Acts of Solomon. And the time that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was 40 years. And Solomon slept, ibig sabihin namatay na si Solomon. And Solomon slept with his fathers and was buried in the city of David, his father, and Rehoboam, his son, reigned in his place. So sino pong pumalit kay Haring Solomon? Si Rehoboam po. So reviewin lang natin, no? Nagsimula po ito sa United Kingdom hanggang sa na-divide. So sa panahon ni Saul, ni David, United Kingdom pa po hanggang sa panahon ni Solomon. Pero dahil si Solomon naging idolatrous, sabi ng Diyos sa kanya, mahati yung iyong kaharian. At yun nga po ang nangyari. So yung Judah, tsaka yung Israel, Northern Kingdom and Southern Kingdom. At yung anak niya po, si Rehoboam, ito po yung pinakaunang hari ng Judah after the after the death of Solomon nung na-divide na yung kingdom. So si Solomon po ay marami po siyang legacy, marami po siyang sinulat, siguro ito si Solomon yung nasa kanya na lahat, no? Scientist na rin siguro siya during that time. Sabi po rito sa 1 Kings chapter 4, 31 to 33, napakatalino talaga ni Solomon, napakarunong niya. He also spoke 3,000 proverbs and his songs were 1,005. He spoke of trees from the cedar that is in Lebanon to the hyssop that grows out of the wall, etc. etc. So marami pong sinulat si Haring Solomon, kabilang na po yung Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon or Song of Songs. So sa mga susunod po nating devotions, magkakaroon tayo ng isang devotion sa bawat isang sinulat ni Haring Solomon. So today, ang devotion po natin ay magmumula po sa Book of Proverbs. Sabi po rito sa Proverbs chapter 3, verse 1 hanggang 6, emphasize lang po natin yung mga ilang parte dito, no? Sabi po rito, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments." So dito po sa sulat ni Haring Solomon, Proverbs po, kawikaan, this is full of wisdom. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong araw, no? Mula po rito sa Proverbs chapter 3, pwede niyo pong basahin yung isang buong chapter. So una po, trusting in God makes a person stable. Pag binasa niyo po yung Proverbs chapter 3, yun yung makikita niyo talaga eh. Yung pag nagtitiwala ka sa Diyos, magiging stable ka. Alam niyo po yung salitang stable, yung may stability, you're unshaken, hindi ka mauga-uga, hindi ka mayanig-yanig, no? Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Ang isang tao po kasi na walang Diyos sa buhay, laging nasusweyan, hipan lang ng hangin, no? Natatangay. Pero ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi matinag-tinag. Bakit? Kasi nananampalataya siya na yung Diyos ang sumusuporta sa kanya, ang Diyos ang tutulong sa kanya, ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng katagumpayan. Trusting in God makes a person stable. Isipin niyo po sa atin, no, sa buhay natin personally. Sa mga panahong hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, doon tayo nagkakaroon ng instability. Ibig sabihin, hindi stable yung isip natin. Punong-puno tayo ng mga worries. Punong-puno tayo ng kabagabagabagan. Kabagaba. That's it, no? Punong-puno tayo ng one more attempt. Kabagabagaban. Punong-puno tayo ng worries, no?
hindi na stable yung ating pag-iisip. Talagang nababagabag na tayo, no? So, when we put our trust in God, ano po tayo? Unshakable. Kahit ang dami nating sinusuong na mga kabigatan sa buhay, stable pa rin tayo because we put our trust in God. Hindi tayo, yung isip natin, merong kapayapaan. So, number 2 po, obedience begins in the heart. Yung siyempre nagtitiwala ka sa Diyos, susunod ka rin sa Diyos. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng you believe in God and you don't obey Him. Hindi belief yun. Hindi totoong pananampalataya yun. Kaya po sabi dito, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments." Yung sa puso talaga nagsisimula yung obedience. Hindi sa action sa puso. Pwedeng yung action mo sumusunod pero yung puso mo hindi. So yung puso talaga kailangan align sa Panginoon. Hindi divided kagaya ni Haring Solomon, no, na naging divided yung puso niya sa isang parte para sa Diyos tsaka isang parte para sa mga Diyos-Diyosan. So sabi dito, "For length of days and years of life and peace, they will add to you." Kaya po ito po yung pangatlo nating katuruan, no? God's favor and success will follow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katagumpayan, kapayapaan, long life, sabi dito sa Kawikaan, no? Lahat ng yun, susunod yun sa'yo. So, for length of days and years of life and peace, they will add to you. And then sabi po rito sa verse 4, "So you will find favor and good success in the sight of God and man." So tayo po mga kapatid, habang sumusunod tayo sa Panginoon, actually magandang principle to Nasa Matthew 6:33 din to no? Ang concern natin sumunod sa Diyos. That's it. Yun ang concern natin. Hindi natin concern kung umunlad ba tayo sa buhay pag sumunod ka sa Panginoon, no? That's not our concern. Kung ano mangyayari sa atin, no, pag sumunod tayo sa Panginoon. Ang concern natin, sumunod lang sa Panginoon. That's it, period. Just obey. Just follow the Lord. At si Lord na yung bahala sa'yo. Halimbawa, inutusan ka ng Diyos mag-mission. Inutusan ka ng Diyos na may pinapagawa sa'yo si Lord, no? Whatever that task is or mission, pag sumusunod ka lang sa Panginoon, si Lord na yung bahalang magbigay sa'yo ng lahat ng pangangailangan mo para matupad mo yung mission na pinapagawa niya sa'yo. Kasi, mission niya yan Ang Diyos ang sinusunod mo Ibig sabihin, kung mission yan ng Diyos, ang Diyos rin ang magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Ang Diyos rin ang magtutustos sa lahat ng iyong ginagawa. Ang Diyos din ang susuporta sa iyo because you're doing God's mission. You're doing God's work. You're doing God's task. So, kaya po hindi natin concern kung may supply ba tayo, no? As long as sumusunod tayo sa Panginoon, concern ng Diyos yun. Tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid. Ang role lang natin, igalang ang Diyos, sumunod sa Diyos, at siya bilang tatay natin, siya na yung bahalang kumalinga sa atin. Siya yung bahalang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang Christian life, pagdating sa pag-iisip, bibigyan ka talaga ng kapayapaan. Kasi pag meron kang wisdom, meron ka ring peace. Ayan, mababasa niyo rin po yan dito sa Proverbs chapter 3. Kaya paano natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Unang-una po, number 1, trust in the Lord with all your heart. Ito na po yung famous line ni King Solomon, no? Na marahil na-memorize na natin, marahil familiar na tayo. Pero mga kapatid, every time we read this, there's something new. And it could be a reminder, no, sa akin at sa ating lahat na teka, baka hindi lubos yung pagtitiwala ko sa Diyos, baka hindi buong-buo yung pagtitiwala ko sa Diyos. So we have to evaluate ourselves. Sabi po rito, trust in the Lord with all your heart. Paano daw tayo magtitiwala sa Diyos? Buong puso. At si Solomon, alam niya yan. alam ni Solomon yan. Kasi nga, there was a time na divided yung kanyang puso. At because of that, nagkaroon ng divided kingdom. Nagkaroon ng ganong consequence na malala, no? Yung paghihiwalay ng kanyang kaharian.
So pag sinabi ni Solomon, trust in the Lord with all your heart. Talagang buhay na buhay sa puso niya yun, no? Kasi yan yung natutunan niya sa pamamagitan ng kanyang pagkakamali. Alam mo naman, ibang klase talaga pag natuto ka sa isang bagay na, ikaw, kung saan ka nadapa, mas matindi yung pagkatuto mo doon. So, trust in the Lord with all your heart. Pangalawang application po, do not lean on your own understanding. Huwag po nating, pretty obvious, no? Maganda nga yung mga points natin. Kung ano yung nandyan sa talata, yun na rin ang puntos natin, no? And do not lean on your own understanding. Huwag manangan, huwag sumandal sa ating sariling kaunawaan, sa sarili nating karunungan. Kaya po napakalaga ng pag-aaral ng Biblia. Napakalaga ng ginagawa natin ito, daily devotions. Napakalaga na inuunawa natin yung mga principles ng Diyos. Kasi yung mga principles ng Diyos, mga katuruan ng Biblia, yan yung stable, yan yung truth, yan yung katotohanan. Pero yung understanding natin minsan, kasinungalingan. Minsan kompromiso. Minsan nilalaro-laro natin. Yan ba talaga yung totoo? Baka naman pwede pa, di ba? Minsan, pag natutokso tayo, minsan gina-justify natin yung tukso. Hindi, okay lang yan. Yung totoo, binabaluktot natin. Sa mga ganong pagkakataon, minsan, kapag talaga nanangan tayo sa sarili nating kaunawaan, doon papasok yung kabiguan. When we rely on ourselves, lalo na pag gumagawa tayong desisyon, hindi man lang natin pinapanalangin, basta inisip lang natin, may benefit ako dyan. Sugod agad tayo sa isang desisyon na hindi man lang natin pinanalangin. Akala natin, oportunidad yon, tukso pala. Kaya every time na may opportunity tayo, kahit napakagandang oportunidad, panalangin muna natin. Because we don't rely on our own understanding. Rather, we put our trust in the Lord's wisdom. Base dapat sa mga principles ng Diyos yung ating mga desisyon. So, do not lean on your own understanding. And number 3 po, acknowledge God in all your ways. Sabi po ng verse natin sa verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Sa Tagalog po, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Ibig sabihin, i-recognize natin sa lahat ng mga direksyon na ating pupuntahan. Kilalanin natin ng Diyos, i-recognize natin yung wisdom ng Diyos, ikonsultahin muna natin yung Diyos. At pag kinonsulta natin yung Diyos, sumangguni tayo sa Kanya, inalam natin kung ano yung mga principles ng Diyos na nakasaad sa Biblia, tapos i-apply natin sa ating sitwasyon, sa ating buhay. Sabi rito, itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ang Christian life po mga kapatid, ang buhay Kristiyano, ganito po yan. Nabubuhay tayo, naglalakbay tayo, isang paglalakbay. The Christian life is a journey. Naglalakbay tayo. Habang naglalakbay tayo, ikinukumpara natin yung buhay natin sa prinsipyo o principles ng Diyos sa Biblia. Yung Biblia po ang nagbibigay sa atin ng gabay, ng direksyon, ng pagtutuwid, ng pagtatama. Yung Biblia yung ginagamit natin. Tapos tayo lagi nag-a-adjust sa mga principles ng Diyos. Lagi nating ina-adjust yung buhay natin sa katuruan ng Diyos ayon sa Biblia. Hindi po ang Biblia ang nag-a-adjust sa atin. Hindi po ang katotohanan ng Diyos ang tayo ang laging nag-a-adjust. That's why whenever we make decisions na naglalakbay tayo, kaliwa ba, kanan, konsultuhin muna natin ng Diyos. Yes ba or no, konsultuhin muna natin ng Diyos. Tingnan natin yung mga principles ng Diyos sa Biblia at saka tayo gumawa ng desisyon. Right after praying for our decisions. So, para po sa ating discussion, why must we trust God's principles in our hearts and live accordingly? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para po sa ating dive deeper video, pag-usapan po natin, why is wisdom compared to the tree of life? Alam niyo po ba na yung tree of life, binanggit lang po yan sa 3 aklat sa Biblia, no? Sa Genesis, sa Revelation, and guess what? Book of Proverbs. So pag-usapan natin yan mamaya. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I come before you with a humble heart, choosing to trust in you completely. Teach me to rely not on my own understanding, but to rest in your wisdom and truth. In every decision, every step,
in every season of my life. Help me to acknowledge you and seek your will. When I'm tempted to depend on myself, remind me that your ways are higher and your plans are perfect. Lead me in paths of righteousness and make my life steady and secure in you. May everything I do bring glory to your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa inyo. And sa inyo rin mga kids, thank you. Hey mga kids, thank you for being quiet. You did a good job. Hey, say hi.